Yung discuss kong training ngayon, sa team kasi namin, gumagawa kami ng kanya-kanyang trainings. Hindi yung usual training sa I Am Worldwide. So kung nakikita nyo, dito siya galing sa book na to by Brother Bo Sanchez. Kung makita mo sa poster, ang title talaga niya, A Champion's Manual, nakalagay doon. Pero yung pinaka-title ng book is Take Charge, Give All. Ang itatakal ko ngayon ay 7 steps to determine your destiny and create incredible success in your life. Gusto niyo ba yon? Type 1. Kung sinong gusto ng success. Sino gusto success? Type 1. Yan, thank you po sa mga nagpa-participate. Pero ito lang, 7 lang naman yung steps na kailangan nating alalahanin. So, to start, unahin ko na, sino dito feeling stuck? Pwedeng bago ka, hindi mo pa alam yung gagawin mo, or pwedeng luma ka na, pero feeling mo walang growth. Diba, pwedeng iniisip mo, ginagawa ko naman yung part ko, humahataw naman ako, ginagawa ko naman yung business, pero bakit hindi ko pa nakukuha yung goals ko? Yung mga hinihit ko na goals, hindi ko pa nakukuha. Di ba, yung mga ganun tayong, may mga episodes tayo na ganun, na may time, may progress, may time that we feel stuck. So there are only 2 solutions. Sabi dito sa book na to, you only have to take charge and give all. Ano yung dalawa? Simple lang. Dalawa lang, mentors. Take charge and give all. So take charge. This is what sets successful people apart from the rest. Is their ability to lead themselves. 'Di ba pag nag-take charge ka, given dito sa ginagawa nating business, you lead other people. Pero before you lead other people, kailangan you have to know how to lead yourself first. Kasi ang leadership, it's influential. Mahirap mag-lead ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo mapasunod yung sarili mo. May nakaka-relate ba? Ako relate ako doon eh. 'Di ba? Paano ko ma-inspire yung iba kung ako mismo hindi ako na-inspire sa sarili ko? Paano ko sila i-lead kung ako mismo hirap akong pasunurin yung sarili ko? So kailangan magsa-start siya sa atin. We have to take charge. Next, we have to give our all. Champions take charge and give their all. Both go together. Hindi pwedeng magkahiwalayan. Hindi mo pwedeng sinasabi mo, nagtitake charge ka, pero hindi mo binibigay yung best mo. Okay? Ito yung secret sa big returns. So wala nang, open secret na to, walang secret, di ba? Ito na yun, yeah. You only have to take charge and give all. So bigyan ko yung mga example. Kwentuhan muna tayo, no? Ito yung examples ng mga exemplary human beings. Okay? Sino dito yung, actually, pag kilala mo tong lahat, doon natin malalaman kung ilang taon ka na eh. Sa unang picture, kilala nyo ba to? Pwede i-type sa comment kung may nakakakilala dito. Hindi ko sure kung kilala nyo pa to eh. Yung sa mga millennials, may iba lang siguro. Yung mga matagal ng buhay, I believe kilala to. At saka yung mga nanonood ng basketball. So, wala na kakakilala kay Larry Bird. Si Larry Bird, Mentor Joyce, kilala niyo to eh. Ayan, si Larry Bird, ano siya eh, one of the greatest pagdating sa basketball. Kasi itong taong to, he is a guy who can't miss a shot. Bakit siya sinabihan na he can't miss a shot? Kasi si Larry Bird, pag nagpa-practice sila, usually, nakauwi na yung mga teammates niya, siya nagsistay siya sa court para mag-practice. Siya yung huling umuwi every time nagpa-practice sila. Tapos may time pa, let's say nasa shower room na yung mga yung mga teammates niya. Siya pinapatay niya yung ilaw sa court. Tapos nagpa-practice shooting siya in semi-darkness. Alam mo yung madilim? Tapos doon siya nagpa-practice shooting. Minsan pa siya, nakapikit. Tapos dumating yung time kung kailangan niya mag-shoot ng commercial. Sabi nung director sa kanya, instruction sa kanya, you have to miss a shot. Alam mo ba, naka 10 takes siya para lang makamiss. Kahit na yung isa dyan niya, sadyain na niya yung pag-shoot na hindi niya ma-shoot, nasushoot pa rin niya. Ganun siya kalupit kasi may muscle memory na tinatawag. So, kailangan 10 takes pa siya bago niya na-miss yung shot na yun. Bakit? Kasi, through practice, binigay niya. Every time, binibigay niya yung all niya. Okay? So, nagte-take charge siya lagi. Alam niya yung yung secret of big returns. Next naman natin, ito, very local, si Mr. Gary V. Sabi nga dito, diabetes couldn't stop him from dancing.
kilala natin siya, 'di ba? Kasi syempre bilang Pinoy, Filipino pride yan eh, Mr. Gary V. Mr. Pure Energy nga yung tawag sa kanya eh. At the age of 40, na-diagnose siya ng type 1 diabetes. So, almost all his life, ang tagal na niyang diabetic. And I believe, no, narinig na rin natin sa news na ilang beses na rin siyang muntik-muntik na. 'Di ba? Naging critical, pero hanggang ngayon, very ano pa rin siya, very active pa rin siya in performing. So, yung hindi nag-excuse, kumbaga, yung kanyang sakit para ibigay niya yung best niya sa ginagawa niyang craft. Okay? So, next naman natin, Jackie Chan. For sure, kilala natin to. Si Jackie Chan ay hindi lang siya sa China, sa Hong Kong, pati sa Hollywood, kilala siya. Sa atin nga, kilala natin siya eh. Kasi one of the biggest action stars, si Jackie Chan. Alam niyo ba, he holds 2 world records sa Guinness. Yung one, siya yung living actor na may most number of stunts. Kasi si Jackie Chan, hindi siya kumukha ng double. As much as possible, yung mga stunts niya, ginagawa niya on his own. Alam mo yon, alam mo ba lahat ng pwedeng mabaling buto sa katawan ni Jackie Chan, nabali na. Yung head niya na fracture na yung skull niya, yung ilong niya, yung cheeks, yung neck, lahat, buong katawan niya may broken bone. Ganun siya kalupit, binibigay niya yung best niya. And another Guinness World Record, yung siya lang ang actor na may pinakamaraming retakes sa isang movie scene. Isipin mo, isang movie scene lang yon. Isang movie scene, ang retakes niya umabot ng 2,900 retakes. Ganun siya ka-perfectionist. Isipin mo yun, bibigay niya yung best niya. Hanggat hindi okay yung shot, uulitin niya. Alam mo, maka 100 takes ka lang, sobrang toxic na, ang tagal-tagal na nun. Eh siya, 2,900 ang pinakamaraming retake niya sa isang scene lang. 'Di ba? So, kaya naman siya sikat, kaya siya kilala. Kasi alam natin na he gives his best every time. And syempre, ito, kilala din natin to si Blessed Mother Teresa, 'di ba? Buhay pa lang siya, tinawag na siyang living saint. Kasi dahil dun sa heart na binibigay niya, alam mo yung passion niya sa ginagawa niya, yung compassion sa ibang tao, yung may puso. 'Di ba? Kaya kahit nung namatay siya, mas na-inspire niya yung maraming tao na mag-serve sa iba. Okay? So ito yung masasabi natin exemplary human beings na tinotodo nila yung buhay nila sa mga buhay pa or natodo nila yung life nila kasi nabigay nila yung best nila. So, ayan. Dito tayo ngayon magpo-focus. The 7 critical battlegrounds of life. Kasi alam niyo ba mentors, meron sa buhay natin may tinatawag tayong war. And ito yung critical battlegrounds na kailangan nating ma-overcome or ma-overcome natin para makuha natin yung success na gusto natin. 7 yan. Will focus on focus, identity, emotions, values, time, talent, and treasures. So, umpisahan na natin. Number 1, take charge of your focus. Because your focus becomes your reality. Kung saan ka nagfo-focus, yun yung magiging reality mo. So, himayin lang natin. Let's elaborate. Una, define your experience. Ang experience natin, it is not what happens to you. It is what you do to what happens to you. Example na lang natin sa business. Kunyari, nawalan ng barley, naubusan, sold out yung stocks. 'Diba? Ikaw ba yung bad trip naman, 1 week na, 1 month na, wala pa ring barley? Dapat na-foresee na nila yan eh, kasi bestseller natin yan eh. Ikaw ba yung nagre-reklamo? Depende kasi kung paano mo siya nakikita. Or kung leader ka, ikaw dapat yung unang nagde-defend sa mga leaders mo na okay lang yan, kaya tayo walang barley kasi ibig sabihin malakas yung order. Ibig sabihin ganun kalakas yung products natin. Depende kung paano mo kasi siya titignan. 'Di ba sabi nga nila, there's always 2 sides of the coin. So, depende paano mo titignan. You have to define your experience. Doon ka mag-focus. Saan ba mag-focus? Sa positive o sa negative? 'Di ba might as well focus on the positive. Next, choose from a billion stimuli. Alam niyo ba mentors, ngayong nakaupo ka dyan, ano mang ginagawa mo, ang daming stimuli na pumapasok sa'yo.
all senses. Lahat tayo, iba-iba nakikita, iba-iba naririnig, iba-iba yung naaamoy. This time, at the same time, iba-iba lahat yan. Billion stimuli yan every time. Pero, sobrang powerful ng brain natin. Bakit? Kasi yung brain natin, it has the ability to focus. Bigyan ko kayo ng activity, kahit na hindi tayo magkakasama, okay lang ba? Kung nasan ka man ngayon, nasa room ka, nasa commute ka, or nasa office, nasa bahay, kahit nasan ka, hanap ka, bigla ka 3 seconds, hanap ka ng color blue kung nasan ka ngayon. Mag-name ka ng mga object na color blue. 3 seconds lang, ha? 1, 2, 3. Pikit ka ngayon. Gusto ko nakapikit, ha? Pikit lahat. O, walang dayaan, ha? Lahat na nakapikit, may jade pay-in. Ayan. So, pikit ka lang. Ngayon, isip ka ng bagay na color yellow. Iniisip ka na color yellow sa pinatingin ko sa'yo? Sige, pwede ka nang dumilat. Di ba ang hirap? Nakafocus ka sa ibang kulay, tapos ang tatanungin sa'yo, ibang kulay. Bakit? Ang mind kasi natin, meron siyang tinatawag na selective mechanism. So, it's up to you kung ano yung i-accept mo or i-reject mo. Diba? So, sabihin natin maghanap ng blue, blue yung hinanap mo. Kaya nung nagtanong ako kung ano yung yellow, nagkukumahog yung utak mo na isipin kung ano yung yellow na nakita mo previously. 'Di ba? So, ganun ka-powerful yung mind natin. Sabi nga dito, the key to success is to learn to control your focus. Meron tayong ability to control yung focus natin. Next, focus on your dream. Ito mentors, lahat tayo may dreams. Lahat tayo may goals. Sino dito nag-hit ng Sapphire? Type 100. Tignan nga natin, may nag-hit ba ng Sapphire o wala? O sige, isama na natin yung nag-hit ng Singapore. Type 100. Ayun, thank you mentor sa mga nag-chat. Okay, so isa lang wala nag-hit. For example, nag-hit ka na lang ng Sapphire. Today is June 12. Happy Independence Day sa lahat, no? Meron ka pang, sabihin natin, 2 to 3 weeks to hit. Meron pa. Kung nag-hit ka ng Singapore, meron ka pang ilang araw. 'Di ba? Sabihin natin 1 week. May time pa. Nakadepende kung saan ka magfo-focus. It's either mag-depend ka, shucks, ilang araw na lang, di ko na mai-hit yung Singapore. Unti na lang eh. Patapos na yung buwan, di ko na mai-hit yung Singapore, yung 1 month na binigay. Or pwedeng, ilang araw na lang, na-attrition ako, wala akong team nakatulong na mag-hit ng Sapphire. Hindi ko ata kaya to this month. Alam mo, dami pa ng time. Pero depende kung saan ka titingin. Pwede mo naman tignan na, thank you Lord, meron pa akong 1 week to hit the SZ incentive or meron pa akong more than half the month to hit yung Sapphire. Diba? Depende kung saan mo titignan. You have to conquer the giants in your mind. Sabi nga nila, focus ka sa dream mo. Huwag doon sa obstacles. Huwag doon sa pagdadaanan mo para makuha yung dream mo. Okay? Focus on the goal. Focus ka sa pag-hit ng SG. Focus ka sa pag-hit ng rank up. Okay? Next. Number 2 na tayo, mentors. Take charge of your identity. It will define your level of success. Kung ano man yung identity mo. So, number 1, create an identity crisis. 'Di ba? Sabihin na lang natin, babae at lalaki, lahat tayo tumatanda. Wala naman dito pabata, 'di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan na stages sa life. Like for example, sa mga babae po, meron tayong tinatawag na menopause. And andropause naman for the guys, sa mga lalaki. Sino dito ang nagme-menopause na? Hindi na natawa na eh. Wag ka na mag-comment kung nagme-menopause ka. Pero lahat naman tayo dadaan sa ganyang stage, di ba? Ang menopause kasi for the girls, ano yan eh, it's a hormonal imbalance. Physical mo siyang mararamdaman. Okay? Sobrang ramdam mo talaga yon, physical. Bakit? Kasi nababawasan, nadideplete tayo ng estrogen. Kakaroon ng hormonal imbalance. Yun yung problem ng babae. Pag sa lalaki naman, yung andropause na tinatawag, more on sa babae physical, sa lalaki more on psychological. Ano yung psychological? Yun yung, alam niyo yung midlife crisis na tinatawag. Yung dadating ka sa stage na
parang iniisip mo, worth it ba? Or worth it ba yung buhay ko? Yung parang tama ba na may napupuntahan ba yung buhay ko? Or something kung ano ka, no, kung pamilyado ka or kahit hindi, yung parang dun ka dumadating sa reflection na, grabe no, may narating ba ako sa buhay? Na parang may nangyayari ba? 'Di ba? Kaya sa mga guys, yon sa midlife crisis. Kung sa girls, menopause, physical, sa guys, psychological. Sabi dito, you have to create an identity crisis. Doon sa level na yun, kaka-identity crisis ka eh. Huwag mo nang hintayin na mag-menopause ka or mag-andropause ka bago mo maisip kung ano bang purpose mo sa buhay. As early as now, kung bata ka pa ngayon, isipin mo na, ano ba dapat ang identity ko? Create an identity crisis now. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang hintayin na ibato sa'yo nung health mo na o pag tumanda ka, magkaka-menopause ka, andropause ka, doon ka pa mag-iisip. Ngayon pa lang, isipin mo na, ano bang purpose mo? 'Di ba? People redefine themselves, they rearrange the hierarchy of their values. Depende kasi sa identity mo, sa sarili mo, yung values mo rin. Okay? Kasi meron tayo number 2, tinatawag na perceived identity. The power of perceived identity. Even if the identity is totally false, if that's what you perceive yourself to be, it will be powerful in shaping your life. Alam niyo ba, mentors, nakadepende so paano mo tignan yung sarili mo, yung magiging actions mo everyday. 'Di ba pag kunyari, gumising ka sa umaga, tumingin ka sa salamin, tapos negative agad yung naisip mo, ano ba yan, ang pangit ko naman. 'Di ba? Parang pangit din yung magiging araw mo. Unlike yung pagising mo, ikaw pala pagising, pagtingin mo sa salamin, iisipin mo na, sabihin mo na, grabe, ang ganda mo. You're a winner. Yung gano'n, grabe, ang pogi mo. Dahil magpe-pay in sa'yo, depende ka sa perceived identity mo eh, sa sarili mo. Sobrang powerful yun. Kaya, kailangan be mindful of how you talk to yourself. Tanggalin na natin yung trash talk. Yung alam mo, usually, yung trash talk mo yung sarili mo eh. It's actually self-sabotage. Kaya huwag natin yung gagawin. Kasi depende kung paano mo tignan yung sarili mo. Kahit hindi ka pa diamond. If you think you're a diamond, magre-reflect din siya sa actions mo. 'Di ba? Nakadepende kung paano mo i-perceive yung sarili mo. Kasi, ito mentors, another thing, see yourself as God sees you. Okay? God sees stuff we know nothing about because He put it there from the very beginning. He knows us more than we know ourselves. Pwede kasing iba to sa'yo na label ng ibang tao, pero lagi mong i-remind yung sarili mo kung sino ka ba? What's your true identity? You're a child of God. Okay? Nothing less. 'Di ba? Kung yung tatay mo, yung all-powerful, all-knowing, 'di ba? Si Lord nga, bakit mo i-question yung sarili mo? Eh siya nga, tingin sa'yo, 'di ba? You're a 10. Meron lang akong share ko lang din, no? Meron akong na panood kay Anthony Pangilinan. Sabi niya, every day, you're a 10. 10 ka. 'Di ba? Ang 10 perfect 'yon. 10 ka. Pero sa everyday mo, pwede kasing yung ibang tao, ang tingin sa'yo, 5 ka lang, 6 ka lang, pwedeng i-down ka nila. Or ikaw mismo, you won't feel your best. 'Di ba hindi naman everyday we feel our best eh. May mga times na may pinagdadaanan tayo. 'Di ba? Down ka. Okay, yun. May times na you don't feel a 10. Pero, kinabukasan, pwede ka pa rin maging 10. Bakit? Kasi si Lord nga 10 ang tingin sa'yo eh. So, pwedeng at the end of the day, kung feeling down ka, i-let go mo na yan. Kinabukasan, you're still a 10. You're still a child of God kahit ano pang pagdaanan mo. Okay? You become the label you give yourself. Sabi nga dito ni Dr. Bernie Siegel, ano siya, surgeon siya. Kwento lang ulit tayo. Si Dr. Bernie Siegel, sabi niya, sobrang fascinated siya sa brain. Alam mo yon, sa personalities, different personalities. Kahit surgeon siya, inaral niya yon, psychology. Okay? Sabi nga niya, may multiple personality disorders ang tao hanggang 100 personality. Isipin mo, tayo inaaral lang natin, DISC, 4 na personality lang yun. Ewan kung malito pa sa 4 na personality. Pero ito, yung mga tao may multiple personality disorder,
grabing active nung brain nila. Dito mo makikita kung gaano ka-powerful yung brain mo, ah. Sabi nga niya, the power of perceived identity affects you physically. So imagine how it will affect your behavior. For example na lang, si Mentor Raymark, total siya naman ang host ngayon. Karami ko lang yung name ni Mentor Raymark. For example siya, mention na taon ka na ba? Nasa early 20s. 20, 21, mga ganyan. So siya, bata pa siya. So physically, since active naman siya, healthy siya. Okay? Yun yung identity niya. Ngayon, sabihin na natin, may multiple personality disorder siya. Alam mo yung na-snap, pwedeng magbago yung personality ni Mentor Raymark. Kunyari, ngayon, ang perceived personality niya as a young man, ganyan. Tapos, in a snap, magbago siya, maging 55-year-old, ano siya, 55-year-old man, obese man. Isipin mo, obese siya, 55 years old. Yun yung perceived personality niya, ha? Kasi nga meron siyang personality disorder, eh. Alam nyo ba, na kahit na ang physical ni Mentor Raymark are ganyan, na healthy, dahil nga may personality disorder siya, pwede siyang makaranas ng high blood pressure. Dahil lang ang perceive niya, 55-year-old obese man siya. Pwedeng mataas ang sugar niya. Kahit nakikita mo naman siya, no? Very healthy, very fit. Pero dahil nga yun ang personality niya at that time, pwede niya ma-feel yun physically. In a snap, kunyari, naging ano naman siya, buntis. Alam mo, 28-year-old pregnant woman, yun yung ano niya, personality niya. Another personality disorder. Iba na naman yung feeling niya. 'Di ba? Pwedeng may craving siya, naglilihi, ganyan. Ganun ka-powerful yung mind mo pag may personality disorder ka. Kahit wala kang personality disorder, kailangan natin maintindihan kung gaano ka-powerful yung mind natin. Nakadepende sa label na ibibigay mo sa sarili mo, yung magiging result kung paano ka mag-a-act, yung behavior mo everyday, at the same time, yung magiging result ng buhay mo, yung success na makukuha mo. Okay? Dito, tinuturuan tayo kung paano natin ayusin, kung paano tayo mag-isip. Labels are powerful. Another example, yung IQ test ng mga students, di ba sa klase, let's say sa class, meron namang matatalino. Depende kasi kung anong klase yung sa class niyo. Meron kasi yung sama-sama yung ano, yung sa isang section lahat na matatalino, ganyan. May mga ganon eh, di ba? Pero kami kasi, halo-halo. Walang ano yan, walang rank-rank yan. Yung halo-halo matalino at mga pasaway. Para ganon. Hindi masyado magaling, tamad mag-aral. Pero dito sa kwento-kwento sa student sa IQ test, may isang advisor, yung class niya, halo-halo yan. May matalino, may pasaway. Tapos, nag-conduct sila ng IQ test. Tapos nagulat siya na yung ano niya, yung mga students niya, ang tataas ng IQ. As in lahat sila mataas. Di pinagmalaki niya sa mga co-teachers niya. Grabe yung klase ko, ang gagaling, ang tatalino pala talaga, kasi tataas na IQ nila, base doon sa result ng exam. Bumalik siya ngayon doon sa klase niya. Sinabi niya na proud siya sa kanila, ang gagaling nyo, lahat kayo smart, lahat kayo intelligent, tatalino kayo, ganyan. Alam niyo ba, at the end of the school year, dahil yun ang finifeed niya sa klase niya, lahat sila nag-improve yung grades. Lahat walang lahat talaga sila nag-improve. Tapos, nag-IQ test uli. Alam nyo ba, nung pinakita nung advisor nila doon sa co-teachers niya, sabi niya, I'm sorry to tell you this pero yung yung akala mong IQ test ng mga klase mo, ng students mo, it's actually their locker number. Kaya akala niya matataas, yung pala locker number lang. So wala siyang connect sa IQ test nila. Pero dahil pinakita niya, nilabel niya sila na you're smart, malayo mararating nyo, magagaling kayo, yun yung naging behavior ng klase niya. Yun yung behavior ng students niya. So, nakadepende sa'yo kung paano mo i-perceive yung sarili mo. 'Di ba? Kung paano mo rin i-perceive yung ibang tao. Ayan. Who you think you are doesn't have to be true. Sabi nga dito, it just have to be perceived true. And it will affect your life powerfully. Sabi nga nila, Pres, 'di ba? Ang mindset sa kanila ng father nila, you have to dress rich. 'Di ba? Walk rich, mga ganun.
hindi mo kailangan na mayaman ka na agad. Kailangan mo na ma-perceive yung sarili mo na mayaman ka para maging reality siya. Kasi automatic yung action, yung magiging behavior mo kung yun yung pinaniniwalaan mo. Truth, you become the labels you give yourself. Eto, anak ko, inano ko to, binold ko to. Nakalagay dito, if you want to help someone to change, don't try changing their behavior. Instead, help him change his perceived identity and his behavior will change. Wala tayong capacity na mag-change ng behavior ng ibang tao. Ang maitutulong lang natin sa kanila, pakita mo sa kanila kung paano mo sila nakikita. Gets? Screenshot nyo to. Kailangan natin to maintindihan. Kasi lahat tayo may leaders na binibuild. Wala tayong capacity na i-change sila. Pero ipakita mo. Sabi nga nila, mentors, they prophesy. 'Di ba? Kung ano yung magiging future mo. Kung ano yung nakikita mo sa kanya, malaki yung potential niya, sabihin mo sa kanya. 'Di ba? Ipaniwala mo sa kanya. Automatic siya na mag-change ng behavior niya para makuha niya yung result na yun. Okay, number 5, believe in God's opinion of you. Your opinion of yourself will determine the level of your success. Lahat ng tao may opinion sa'yo. Ikaw din, may opinion ka sa ibang tao. Pero it will only affect you if you will let it. Again, balik ka. Ano ba ang true identity mo? You are a child of God. Yun lang ang kailangan nating paulit-ulit na i-remind sa sarili natin, lalo na pag nadadown tayo. Lalo na pag may ibang tao nagda-down sa atin. 'Di ba? Remember your true identity. Yung opinion ni Lord ang mas importante kaysa sa opinion ng ibang tao. Number 3, take charge of your emotions. You'll empower your decision. Okay? Nakadepende din sa emotions natin, yung mga decisions natin. So, isa-isay natin. How to deal with negative emotions. Una, don't avoid your emotions. Hindi pwedeng, alam mo yung tinatawag na toxic positivity. 'Di ba? Ayoko talaga nung ganun eh, yung toxic positivity. Kasi pwede mo namang i-feel yung emotions mo eh. 'Di ba? Kasi bakit importante na you don't avoid your emotions? For example na lang, sabihin na lang natin, sa love life na lang kunyari. Si Mentor Rachel, sample lang to kasi naka-on-cam si Mentor Rachel. For example siya, nasaktan na siya before. Nasaktan siya before. So, love life So, ayaw na niyang ma-in love kasi nasaktan siya. Ina-avoid niya yung emotions na yun. Kasi, bakit ayaw na niya ma-in love? Ayaw na niya masaktan. Ayaw na niya malungkot. Ayaw na niyang pakipag-away. Yung mga conflicts kapag yung mga ina-avoid niya na emotions pag in love ka. Ngayon, bakit hindi mo pwedeng i-avoid yung negative emotions? Kasi kaakibat nun, may positive emotions. Ano yung i-disregard niya pag iniwasan niya yun? Yung feeling of love. 'Di ba? Positive yun eh. Yung feeling ng joy, happiness. 'Di ba? Yung feeling of acceptance. 'Di ba? Yung kilig, yung lahat ng emotions na pwede niyang maiwasan at the same time na iniiwasan niya yung negative, kasama yon yung positive. So, hindi natin siya pwedeng i-avoid. Hindi mo naman yan forever pwedeng i-avoid eh. Diba? Number 2, don't deny your emotions. O, example na lang, isipin mo ngayon, gusto kong kumain ng cake. Diba? Pwede mong sabihin, hindi, bawal ako ng cake eh. Naka-low carb ako eh. Pwede mong sabihin, ayoko ng cake, ayoko ng cake, ayoko ng cake. So, ano iniisip ko ngayon? Cake pa rin. Alam mo yun? Kasi inulit-ulit, kahit ulit-ulitin ko na ayoko ng cake, eh cake nga eh. Hindi ko siya pwedeng i-deny. Diba? Kailangan mong i-accept yung emotions mo na yung mga cravings mo, yung gusto mo, kung ano mga emotions na meron ka, para you can overcome and you can move on easily. Kesa dine-deny mo ng dine-deny, naglilinger siya hanggat hindi mo siya ina-accept. Okay? Next, don't be a slave to them. Being a slave to your emotions is actually opposite of denial. May mga tao naman na sobrang honest sila sa sarili nila. Hindi, papakita ko yung emotion ko eh. Ito ako eh. Ito nararamdaman ko eh. Ang hindi natin gusto doon, yung sobrang honest ka na to the point na nakakasakit ka na ng iba. Okay? Yung meron tinatawag na emotional honesty. Yes, okay yung emotional honesty.
important siya, pero that's not the most important thing in the world. Kasi kahit na emotionally honest ka, dapat you also serve love. Kung ba hindi ka nakakasakit. You can be emotionally honest at the same time serving love. Hindi yung emotionally honest ka pero nakakasakit ka ng ibang tao. Okay? So don't be a slave to them. Next, negative beliefs about negative emotions. Sa culture natin, sa pagiging Pinoy, no, family shouldn't talk about painful topic. Usually, 'di ba kunyari sa bahay, iniiwasan natin yung mga problema, yung mga conflicts, yung as much as possible ay mong pag-usapan, 'di ba? Pero hindi kasi pwede yun eh. Kaso sa culture kasi natin, parang nasanay tayo na ganun. Yung iwasan mo na lang siya para huwag ka na magkaroon ng conflict. Kaso kailan pa siya mare-resolve kung iiwasan natin lahat ng negative, 'di ba? Again, para ma-overcome, kailangan may acknowledgement, kailangan may acceptance muna. Next, negative emotions aren't pleasing to God. Hindi naman sinabi na porket nag-worry ka, ano ka na, makasalanan ka na. Porket malungkot ka, ay, ano ka, hindi ka na naniniwala kay Lord. Parang ganon. Wag nating isipin na gano'n 'no, hindi sabi nga sa movie 'no, pain demands to be felt. Yung emotions natin nandiyan 'yan for us to feel it. Pero hindi naman sinabi tambayan mo 'yan, 'di ba? Kaya mo siya ifi-feel para lang ma-accept mo, para madali ka makapag-move on, okey? Para ma-resolve siya agad, maka-move on tayo pare-pareho. Next, saints don't have negative emotions. Ang mga santo po ay tao rin lang naman, katulad natin, sila po ay may emosyon din. Again, may positive, may negative, so lahat tayo may emotions. Next, feelings mean weakness. Hindi porket nagpapakita ka ng feeling mo, yung vulnerability mo, ibig sabihin weak ka na. 'Di ba? Yung mapakita mo, yung ma-express mo yung feeling of sadness, yung umiyak ka sa harap ng iba. Well, hindi naman kailangan sa harap ng ibang tao ka umiyak, pero yung hindi mo mapigilan, yung pakita mo yung vulnerability mo. It's not, it doesn't mean na weak ka. Okay? It doesn't make you any less of a person if you show others how you feel. Minsan pumipiti ka, nagagalit ka, yun yung iniiwasan natin, yung makakasakit ka. Pero okay lang na mapakita mo yung emotion mo. Kasi nga, kailangan mo ilabas yan eh. Kesa bottled up yan. Mas mahirap pag bottled up yung emotions mo. Again, it doesn't make you any less of a person kung makita ng iba yung vulnerability mo. Bakit? Actually, okay nga yun eh. Kasi nakikita nila, ay tao ka rin pala. May feelings ka pala, hindi ka pala pusong bato. 'Di ba? Mas nakaka-relate ngayon yung tao sa'yo na parang, ay hindi lang pala ako nakakaramdam ng ganito, pati pala sila. Kahit gaano ka taas na yung tingin nila sa'yo. Next, bottom line, emotions are our enemies. Hindi po laban na emotions, okay? Hindi yan nandiyan para para pagmukhain kang weak, 'di ba? Kailangan tanggalin natin yung mga ganong connotations. Next, treat your negative emotions as your friends. Even Jesus got angry, wept at a friend's death, and became so afraid he sweat blood. Si Lord nga pinakita yung emotions niya, 'di ba? Nasa Bible yan, alam naman natin. Very open siya dun sa emotions niya. At saka, kahit sa Bible mentors, makikita naman natin, hindi sila nag-hide ng feelings. As in, pag nagbasa ka, exage nga eh. Minsan yung feeling mo, exage eh. Pero andun lahat. No holds barred, kumbaga. Andun yung, papakita talaga nila yung emotions sila. So, normal lang yun. Okay? Negative emotions are gifts. Kailangan mo siyang makita as friends and as a gift. Bakit? Ang emotions natin, especially negative ones, have the unique ability to reveal your soul. Sabi nga nila, no, parang pag makikita yung tunay na kulay. Alam mo yun, hindi mo pwedeng tunay na kulay agad yung masama. Siyempre hindi, pero it will reveal your soul. Negative emotions are windows to your souls. Kasi as much as possible, kung kaya nating, alam mo yun, itago lang sa sarili natin, yung lungkot, yung galit, yung gano'n. Pero hindi eh, kaya okay lang yan. It reveals your soul. Pinapakita na tao ka rin lang. Negative emotions are a call to action, to love God, to love others, and to love oneself. May call to action yan. Kaya mo nafe-feel yan, ibig sabihin may tinuturo sa'yo. May pinapagawa sa'yo. 'Di ba? At hangga't hindi mo yun ginagawa para ma-overcome mo yan, uulit at uulit yan.
'Di ba may mga ganong pagkakataon. Negative emotions are God's healing instruments. God heals us through pain, through anger, sadness, and fear. Mahirap kasi yung toxic positivity eh. Alam mo yung minsan, okay lang naman na positive tayo. Tinuturo sa atin yan, di ba? Mag-move on ka kagad. 1 minute man. I-feel mo yung negative, 1 minute lang. Pwede naman yun. Kaya nga sinabi, i-feel mo eh. Para hindi mo siya tinatago. Kasi what you conceal, you will never heal. Kung meron ka pinagdadaanan, okay lang na sabihin mo sa iba. Kasi mas gagaan yung feeling mo. At the same time, pag sinabi mo yan, mas dun ka mag-heal eh. 'Di ba? Bigyan ko kayo ng example. Si Mentor Pat before, alam natin yung naging journey niya ng ano niya, ng health niya, 'di ba? Alam naman natin niya. Dumaan siya sa anxiety and depression. Sobrang bigat noon, 'di ba? Sa mga taong dumadaan doon, sobrang bigat ng nandun ka sa anxiety and depression. Pero hangga't hindi mo siya sinasabi, sabi ko sa kanya, ang bilis nun sa kanya. Ang bilis ng recovery niya, months lang. Kasi yung iba ang tagal eh, years bago sila bago lang ma-overcome yun. Kasi una sa lahat, nahiya sila i-admit sa sarili nila. Nahiya sila i-seek yung help sa iba. 'Di ba? So bottled up siya. Imbis na mabilis maka-recover, sarili lang nila, mas lalo silang nahihirapan. Paano ka i-heal kung kino-conceal mo? 'Di ba? Next, how Jesus dealt with negative emotions. Mentors ito sa Matthew 26 verse 37 to 44. Basahin niyo na lang ha. Pero ito kasi yung nag-pray si Lord. Nung alam niya na, yung sa Gethsemane, yung kung pwede. Sige, basahin ko na nga lang. Jesus took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Jesus said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me." Jesus went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." He came to the disciples and found them asleep. And Jesus said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest ye enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." The second time, he went away and prayed, saying, "Oh my Father, if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done." He came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So Jesus left them, went away again, and prayed for the third time, saying the same words. Ano yung 4 observations dito? Number 1, si Lord, so, naging sorrowful siya. Nakita dito, oh. 'Di ba? Yung sorrow niya, hindi niya tinago. Next, sinabi niya sa disciples niya, pinaalam niya sa kanila yung sorrow niya. Hindi niya kinimkim sa sarili niya. 'Di ba? Next, anong ginawa niya? Ano ang call to action niya? Nag-pray siya. Alam mo yung Lord, kung pwedeng wag na lang. Alam na niya yung mangyayari. Pwede tanggalin mo na lang to. Wag na lang ako. Yung ganon. Ilang beses? 3 beses, paulit-ulit. 'Di ba? Naging honest siya dun sa feeling niya. Anong call to action niya? Pray and surrender. At the end of the day, nag-surrender siya. Alam niya eh, yun yung destiny niya. Yun yung kailangan niyang gawin. Pero hindi niya minask na ayaw niya. Kung pwedeng iwasan ko to, iwasan ko to, 'di ba? So, parang tayo rin lang. Ganun rin lang sa atin. 'Di ba? Kung may mga pagkakataon na hindi mo alam yung gagawin mo, anong solution? Call to action, lagi. Takbo kay Lord. Pray. How to conquer your giants? Lagi natandaan, may biggest giant. Sino yun? Si Lord. 'Di ba? Next, take charge of your values because they guide your decisions and shape your destiny. Ayan, be led by your values, not just by your feelings. All decision making is really values clarification. Sabi dito, nakadepende yung decision making mo sa values mo. For example, sa ginagawa natin negosyo, may mag-message sa'yo na na leader mo, "Mens, paano naman, pa-process naman, pay in, o kaya pa-process naman ng maintenance." Kung ikaw, nahihirapan ka ba mag-decide, ipapasok ko ba 'to na maintenance or pay in, o kunin ko na lang yung cash, bigay ko na lang yung products, total may products naman. It shows kung ano yung values mo. Nahihirapan ka pang mag-decide what's right from wrong. 'Di ba? Sabi dito, every time you are having a hard time making a decision, it simply means that you are not clear with your values.
no-brainer naman na dapat yun eh. Process natin as maintenance, process natin as pay-ins. 'Di ba? Kasi nangyayari talaga siya. Lalo na sa ganitong business na pera talaga yung hinahawakan mo. So, para ma-clarify mo yung value mo, kailangan 'pag mga ganyan decisions, hindi ka na nag-iisip ng malalim, dapat no-brainer na sa'yo yan, process. 'Di ba? Gawin mo yung tama. Next, values are your internal compass. Truth. In the end, long-term happiness can only come from consistent living by your highest values. Your values are built on God's laws. 'Di ba usually kapag may alam tayong mali tayong ginawa, hindi ka at peace. Yung nagtatago ka, hindi ka makatulog sa gabi, stress ka, lumalabas eh. 'Di ba? Kapag may values tayo eh, pero pag hindi yun kasi yung nasusunod, alam mong wala tayong peace pag ganun. So hindi ka masaya. 'Di ba? Ang daming napipigilan sa'yo kapag may hindi magandang ginagawa. Like for example, core value ng I Am Worldwide ang integrity, number 1. So bilang distributors, bilang agents of hope, kailangan nagre-reflect sa atin 'yun. Okay? Your values are built on God's laws. Pag law kasi yan, hindi na yan nare-repeal. Okay? Hindi mo na mababago yan eh. Kaya nga tinawag na law yan eh. Parang law of gravity. Mapipigilan mo ba yung law of gravity? Di ba hindi? Andyan na yan. So, yung values, God's law, sundin na lang natin. Para hindi tayo mahirapan, we have to make a list of our top 10 values. Kalkalin mo sa utak mo, ano ba yung non-negotiable mo na values. Like for example, love, honesty, diba? Integrity, humility, faithfulness, courage, generosity, simplicity, endurance, wisdom, and health. Pag nahihirapan ka mag-decide sa mga bagay-bagay, consult mo tong listahan mo ng top 10 values. If it goes against yung sa nilista mong value, alam mo na kung ano kailangan mong gawin. 'Di ba? Remember, your values shape your destiny. Next, number 5, take charge of your time. Give your 10,000 hours and you will succeed. Eto, sabi nga ni Malcolm Gladwell. Si Malcolm Gladwell, siya yung author nung 10-hour rule na hindi, ng outliers, kung saan nandun yung 10-hour rule na sinabi niya. Doon niya in-explain. Sabi niya dito, if you want big returns, big success, big rewards in your life, you have to give 10,000 hours into what you love to do. Time is the greatest equalizer. Greatness requires the giving of enormous time. Sabi nga ni John Maxwell, talent is never enough. Oo, magaling ka, may talent ka, pero hangga't hindi mo yan pinapractice, 'di ba? Hindi mo rin siya mamamaster. Meron at merong mas magaling sa'yo na ika-clock in yung 10,000 hours. Give 10,000 hours to sorry. Kukwento pala ako dito. Balikan ko lang, bakit may picture ng Beatles sa ni Bill Gates. Binigyan niya example yung Beatles. For sure, kilala naman natin dito ang Beatles, no? Yung Beatles, kilala sila. Sa music industry, one of the greatest yan, if not the greatest. Pero bakit nangyari yon? Kasi nung nasa Germany sila, yun yung naging training ground nila. From London sila, 'di ba? So Germany naging training ground nila. Yung mga club, mga bar sa Germany, pag hinire ka nila, kailangan kang tumugtog doon for 8 hours, Mondays to Saturdays. Ganun yung naging schedule nila nung nasa Germany sila. Ginawa nila yun for 4 years bago sila bumalik sa London. Nung bumalik na sila sa hometown nila, wala na sila ibang katunog. Alam mo yung iba na. The best na sila, kumbaga. Kasi na-clock in nila yung 10,000 hours nila nung nagtitraining sila dun sa Germany. And next natin na example, si Bill Gates. Bakit siya, may time na naging, siya, 'di ba, richest man, si Bill Gates. Kasi, si Bill Gates ay nag-aral sa isang private school. Nung time niya, onti pa lang ang mga schools na may mga computers. Sobrang na-obsess siya sa computer programming. At the age of 13, nung nalaman niya yung computer, alam mo ba, na uuwi yan from school, maghihintay ng midnight, magsisneak in, babalik dun sa school niya para gumamit ng computer. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, nakalusot siya doon, no? Pero, ganun yung ginagawa niya.
Everyday yon. Uuwi siya ng madaling araw kasi papasok na naman siya ng umaga. Pero kaya niya na master yung computer programming dahil sa ginawa niya yon from 13 years old siya hanggang mag 18 years old siya. By the time 18 siya, master na siya, na-build na niya yung sarili niya ng Microsoft. Kaya siya yung in time na yon naging richest man alive, 'di ba? So, na-clock in din niya yung 10,000 hours. So, hindi pwedeng talent lang. Kailangan magbigay ka ng oras kung gusto mo talaga yung ginagawa mo para ma-master mo, maging expert ka. Another thing, give 10,000 hours to your family. Give 10,000 hours to your kids and you will unlock their greatness. Dahil alam mo na to, alam mo na yung gagawin. Diba sabi nga nila, ang spelling ng love sa bata is time, Time, 'di ba? So, kailangan magbigay ka ng oras sa kanila kasi bakit din naman natin ginagawa 'to? Bakit gusto natin ma-improve yung buhay natin? Para rin naman sa family natin. Hindi puwedeng i-disregard natin sila. Kailangan bigyan natin sila ng oras. Okay, next, give 10,000 hours to God. When you spend your time loving, you're doing something that will last forever. When you love, you're planting a tree in the soil of heaven. First thing in the morning, kailangan nating unahin si Lord, 'di ba? Sabi nga, put God first, prioritize Him, seek Him first. Okay, give 10,000 minutes per day to connect with God. 10,000, 10 minutes lang naman eh. 10 minutes minsan nga sa prayer, sobrang ikli pa ng 10 minutes eh. Kung hindi mo siya ginagawa, pwedeng itry mo na, start ka na mamaya. 10 minutes lang naman eh. 'Di ba? Yung maipagkwentuhan ka lang kay Lord. Tapos, join a prayer meeting every week to nourish your soul. Pwede rin yan. If naghahanap ka ng, ng sasamahan mo na group, magsabi ka lang. 'Di ba? Give your time to God by serving Him and the people around you. Alam mo yung simpleng magdala ka lang ng friends sa church. Kahit ganun lang, sabi nga sa church lagi sinasabi, bring one, bless one. 'Di ba? Lalo na kung may mga kilala kang unchurch na mga tao. Bring one, bless one. Dali mo lang sila, pa-experience mo lang. Tapos, nasa kanila naman yun kung babalik sila eh. Pero kasi, yung service na gano'n, it also shows how you can glorify God. Yung sa small way lang natin. Next, take charge of your talent. Malapit na po tayo matapos mentors, no? The world is waiting for your gift. Lahat tayo may gift. Be who God created you to be. Be yourself and you'll succeed. May 3 powerful steps tayo to give your talent. Talent 1, discover your talent. All you have to do is say yes. 'Di ba? Sabi nga dito, when you give God your availability, He will supply you with your ability. Hindi kailangan able ka kagad. Huwag mo isipin yung ability mo. Unahin mo ibigay yung availability mo kay Lord. Siya na bahala mag-supply ng ability na bibigay niya sa'yo. Next, biggest reason for why we haven't discovered our talent. Kasi we haven't been saying yes to life. Number 1, we always say no to opportunities. May opportunity pero nagdo-no ka. Ayan na, binigay na sa'yo. Gusto mo yumaman? Ayan na, I am worldwide. Hindi mo naman ginagawa. 'Di ba? Hindi niya ibibigay ng kung ano yung gusto mo na yun. Kumbaga bibigay siya ng opportunities para ma-improve ka, para makuha mo yung gusto mo in the long run. Nagno-no tayo sa opportunities, sa learning, sa experience, sa stretching. Bakit? Kasi takot tayo. Minsan sabihan tayo ng mentor, o mag-talk ka na, kaya mo na yan. Ayaw mo, paano tayo makapagpapayin pag di tayo marunong mag-talk? 'Di ba? Pinapag-training ka na kasi may team ka na. Ayaw mo mag-training. Paano mabibuild yung mga leaders mo? 'Di ba? So, kailangan lang tayong mag-yes eh. Minsan, hindi natin kailangan maintindihan lahat. Hindi kailangan, justify mo lahat. Kailangan mo lang mag-say yes para ma-improve ka. Kasi growth siya on our part. Discovering your talent is like discovering buried treasure. Next, develop your talent. After discovering, you have to develop. The only way to develop your talent is to use it. If you don't use it, you will lose it. Diba? Parang what you mismanage, you will lose. Ganun lang din yun. Pag yung talent mo, kinimkim mo sa sarili mo, galing mo kumanta, for example. Kaso sa CR ka lang naman kumakanta, i-share mo naman yan. 'Di ba? For example, an example ko dito si Mentor MC, sobrang galing kumanta. 'Di ba?
yung sinishare niya sa world yung ano niya, yung talent niya. 'Di ba? Kumanta sa church, tumutugtog sa church, sa lahat ng class, sa TV, sa radyo, sa birthday, sa kasal, sa burol. Sinasabi ko na sa inyo, sa lahat ng puwede kantahan, kakantahan ni Mentor MC, sa CR madalas. Yung gano'n, kailangan ano, kailangan develop natin yung talent natin. Talent mo, magaling ka mag-talk, eh di be of service to your leaders. Ikaw mag-talk para sa kanila. Lalo na kung alam mo yun yung strength mo, 'di ba? Next, deliver your talent. You don't get rewarded for discovering, developing your talent. You only get rewarded for delivering your talent. Ayan, yun nga, kailangan mo siyang i-share, kailangan mo siyang gawin. Okay? Next, last one, take charge of your treasure. How to use your pain to achieve great success. All permanent success comes from pain. Any success that doesn't come from pain is short-lived. Ano example nito? Meron ba kayong kilala mentors na nalo sa ano? Lotto. Yung short-lived, yung success nila. Bakit? Kasi hindi naman siya pinaghirapan. 'Di ba? Marami. Majority of them, mas, nung after nila manalo, naubos yung pera nila, mas mahirap pa sila kaysa nung before sila nanalo sa Lotto. Bakit? Kasi hindi naman nila, bukod sa hindi nila pinaghirapan, hindi nila alam kung paano i-manage yung pera na nakuha nila. 'Di ba? So, short-lived lang siya. Sabi nga nila, sa swerte nanggaling. Two gigantic gifts of giving. Number one, prosperity. When you give, you receive, press down, shaken together, running over, siksikliglig at umaapaw in Tagalog. 'Di ba? Yun yung gift. Ang giving, yung prosperity. Pero ito, number two, hindi masyado pinag-uusapan yung pain. Kung pwedeng iwasan yung pain, iiwasan eh. Tama? When you give, you experience pain. Minsan kailangan natin magbigay kahit sobrang sakit na. Yung kahit alam mo ikaw na lang yung nagbibigay. Ganyan. Pero minsan kailangan eh. We need pain to survive. We need pain to succeed. So, huwag kang matatakot sa pain. Isipin mo, prerequisite yan. May reward yan after. Kailangan mo lang ma-overcome yung pain na yon. Okay? Eto, 3 sources of inner pain. Isa-isahin natin. Pero again, magkikwento ako kung okay lang naman sa inyo, no? Kwento ako, kilala niyo ba si, unahin natin, number 1, grief. Sources of inner pain. Number 1, grief. Zig Ziglar, for sure, kilala natin yan. No? Baka nakopyahan na natin ng quote yan. Na-post mo na yung mga quotes niya. Pero sino ba siya? Bukod sa, ano siya, best-selling author, entrepreneur siya, kilala siya ng mga entrepreneurs, ah, basta motivational speaker, kilala natin si Zig Ziglar. Pero hindi natin alam, bago siya maging ganyan ka-successful, ganyan kakilala, alam niyo ba, nung bata Zig Ziglar, siya ay pang 10th sa 12 na magkakapatid. At the age of 6, namatay yung tatay niya. Isipin mo yung nanay niya, pinalaki, 12 na bata na mag-isa niya. So, sobrang hirap ng buhay niya. Nung salesman din pala si Zig Ziglar. Pero 2 years, wala siyang mabenta. Alam mo yun, kinasal siya, nagkaroon siya ng asawa, kailangan pa niya magbenta ng furniture, mapakain lang niya yung asawa niya. Ganun siya kahirap, hanggang tumanda siya. Pero nung dumating yung time, ano ba yung grief? Saan nanggaling? Kung bakit siya naging fuel niya? Dumating yung time na buntis yung asawa niya. Isipin mo yung nanganak yung asawa niya, yung $64 na kailangan niyang bayaran para mailabas niya yung asawa niya sa ospital, hindi man lang niya mabayaran. Wala siyang maipakain. Alam mo yon? Yun yung naging hugot niya. Na hindi pwedeng magpapamilya siya tapos wala siyang maibigay. 'Di ba? So, after nun, after a year, bumalik siya sa pagiging salesman. And after a year, nag-work uli siya, naging greatest salesman siya dun sa company nila. Yun yung naging hugot niya. Okay? Nag-start doon. Tapos, next naman natin, Mary Kay Ash. Kilala si Mary Kay, yung may-ari nung, yung Mary Kay na distribute, Morn Cosmetics. Yung distribution din sila. Si Mary Kay Ash, ano siya, single parent naman siya, may 3 siyang anak. Sobrang hirap din ng buhay. Doon sa company, salesperson din si Mary Kay Ash. Pero doon sa company, kung nasan siya, meron silang conference. Nagkaroon sila ng conference, gusto niya umattend. Wala man lang siya pambayad na registration. Alam mo yung kailangan pa niyang utangin, maka-attend lang siya. Baon nga lang siya ng biscuit noon para maka-attend doon sa 2-day conference na yon. Pero that time, inawardan yung
number one salesperson sa sa company nila. Nung time na yun, nung nasa stage yung taong yun, lumapit siya sa owner ng company. Sabi niya, next year, ako yung nandyan. Ako yung a-awardan nyo na number one. Alam mo, sabi nung owner, naniniwala ako. I believe in you. Oo, ikaw yung a-awardan namin next year. Nangyari, sunod na taon, siya yung in-awardan dun sa conference na yun. Diba, from hirap na hirap siya. Ngayon, kilala ang Mary Kay. Mary Kay brand, kahit patay na siya. So, yun yung naging source of grief niya. Yung hirap nila before. 'Di ba? Next, Anthony Robbins. For sure, kilala rin natin to as Tony Robbins. Si Tony Robbins, siya naman, ang naging hugot niya, yung grief niya, before, nung medyo bata-bata siya, may nagustuhan siyang babae. Yung babaeng gusto niya, gusto rin siya. Kaso dahil mahirap nga lang sila, meron siyang karibal na mayaman. Nilet go niya yung babae kahit may gusto sila sa isa't isa kasi alam niya he has nothing to offer yung babaeng gusto niya. Anong buhay ang ibibigay niya? 'Di ba? So nilet go niya. Yun yung naging hugot niya kung bakit pinilit niya maging successful. And ngayon, Tony Robbins, sobrang kilala na siya sa buong mundo. Meron siyang more than 15 companies na, plus ano pa siya, naging advisor siya ng 3 US president. 'Di ba? Ang lupit. Yun lang yung naging niya, grief niya. Next natin, Zoe Gerard. Si Zoe Gerard, ito, favorite kinikwento ni Presto. Si Zoe Gerard ay nasa Guinness Book of World Records. Siya ang greatest salesman, car salesman. Mahirap din ang buhay ni Zoe Gerard. Meron siyang asawa, salesman siya, pero hindi siya makabenta, mahirap ang buhay. Dumating ang time, ano ang naging turning point niya? Nung sabi nung asawa niya sa kanya, lalabas na yung mga anak natin, mamamalimos na sila para may pangkain. Ganun sila kahirap. Nung narinig niya sinabi ng asawa niya yun, lumabas siya, naghanap siya ng trabaho. Na nakita niya ang trabaho, yung pagiging car salesman. And that day na hinire siya, nakabenta siya isang kotse. Alam mo ba, hindi siya pwedeng umuwi. Kasi diba, pag nabayaran na yon, hintayin pa niya yung komisyon niya eh. Doon sa nabenta niya, kahit nakabenta siya no day na yon, wala pa yung komisyon niya. So, ang ginawa niya, since sold naman na, sure na yung komisyon niya, nangutang siya sa manager niya para lang may uwing pagkain sa pamilya niya dun sa araw na yon. Yun yung naging hugot niya. And bakit siya tinawag na greatest salesman? Kasi si Joe Gerard, ang eto pa, ang average na magbebenta ng car salesman in a month na kotse ay 7, 7. Si Joe Gerard, nakakabenta siya ng 6 in a day. Isipin mo yun, that's 150 cars in a month compared sa regular na salesman na nakaka-7 lang per month. 'Di ba? Grabe, kaya naman pala. Dahil lang yun ang galing sa grief nila. Doon sa tinatawag na emotional pull or hugot. Ayan. So next natin, pain can destroy you or develop you. If you respond with faith, pain can be the inner driving force that can change your life. Pain can be your fuel to rocket your launch to success. Ayan. Kaya yung pain, huwag natin siyang iwasan, mentors. Kailangan natin siyang i-embrace. Kasi reward yan afterwards. 3 sources of inner pain. Yung pangalawa natin, greed. This is the kind of inner pain. Ito yung kind of inner pain na deadly. It's the pain that will ultimately kill. It leads to empty success. Yung sobra-sobra na yung greed mo. Na para kumita ka na malaki, kailangan gawin mo to na, alam mo hindi na maganda yung ginagawa mo sa sobrang greedy mo. 'Di ba? Yun yung ayaw natin. And next, third one, the last one is giving. This kind of pain is self-imposed. It is voluntarily chosen. When you give, it must rock your world so much, it creates a hunger in you to keep on earning money so that you can keep on giving. Grabe, no? When you give, it must rock your world so much. It creates a hunger in you. Yung hindi ka nagsastop sa, okay na, nakapagbigay ka na. Pero yung gusto mo pa, yung nagki-crave ka pa, yung hungry ka pa na mas kumita para mas makabless ka pa ng ibang tao. Yun yung maganda. Giving. Ay, next, sorry. Ito. Sabi nga dito, what kind of giver are you? Ito, last na to kwento na lang. Kwentan ko na lang kayo. May 3 magkakapatid, si Jack and Poy. Jack, Ken, at si Poy. Yan. Si Jack, the token giver.
he gives tokens of himself whenever he can. Si Ken, the tentative giver, gives more than just token but holds back. Si Poy, the total giver, gives his entire heart and holds nothing back. Etong tatlong to, mayaman sila. Meron silang taniman. No, nung pauwi sila, meron silang dalang tigi-isang bayong ng patatas. Tapos may nakasalubong silang matanda. Okay? Yung matanda, nang limos sa kanila. Baka pwedeng bigyan daw sila siya ng onting pagkain para may uwi niya sa family niya. So si Jack, si Jack, the token giver, nagbigay siya ng 3 patatas. Si Ken, nagbigay siya, the tentative giver, nagbigay siya half nung bayong niya dun sa matanda. Si Poy, the total giver, binigay niya yung buong bayong niya dun sa matanda, lahat ng laman. So nagpasalamat yung matanda. Umalis na siya, 'di ba? Tapos para social experiment. Sabihin natin social experiment, o let's say para naging fair yung matanda na bago. Ngayon, nagbago yung itsura niya. Ngayon, binigyan sila ng reward, nakadepende sa binigay nila dun sa matanda. Anong kapalit ng patatas na binigay nila? Si Jack, dahil nagbigay siya ng 3 patatas, binigyan siya ng matanda ng 3 gold bars. Yung bayo niya, nagulat siya, may 3 gold bars. Si Ken, dahil kalahati yung binigay niya, ang binigay sa kanya, kalahating bayong ng gold bars. Si Poy, dahil total giver siya, binigay sa kanya isang buong bayong ng gold bars. So nakadepende yung reward dun sa binigay nila. 'Di ba? Anong ng story? Anong lesson ng story? 'Di ba? Maging Poy ka. 'Di ba? Be a total giver. Pero hindi naman, syempre hindi rin kasi, hindi, nasa sa atin yan, no? Assess natin sarili mo. Si Jack ba ako, si Ken, or si Poy? Si Jack kasi, for example, token giver ka lang. Kung ano lang yung extra mo, ano yung, baka lang sa loob mo, bigay mo. Ano lang, 3 patatas, okay na yun. For example, sa work mo, ang sahod ko lang 15K. Yung trabaho ko 15K lang. Yun lang naman yung kita ko eh. Alam mo yung very limited. Kung ano lang, give and take lang ako. Ibigay mo sa akin, yun lang yung bibigay ko sa'yo. 'Di ba? Si Ken naman, tentative giver. For example, sa family niya, ibigay siya nagpo-provide siya sa family niya, sa asawa niya. Just enough para hindi sila maghiwalay. Just enough para mapag-provide lang siya sa mga anak niya. Ganun lang. Same din sa company. Masipag naman siya, pero ang trabaho lang niya hanggang mag-out lang siya. Yun na yun. Wala na akong iuuwing trabaho, hanggang dun lang yun. Pero si Poy, siya yung total giver. Siya yung all out, ibibigay lahat. Kahit wala matira sa kanya, bigay niya sa family niya lahat. Kahit hindi, alam mo yun, kahit kulang yung sahod, bibigay pa rin niya yung best niya. 'Di ba? Yun yung total giver. Assess natin sarili natin. What kind of giver are we? 'Di ba? Tapos na sa'yo na yun. Pero wag naman natin ibase na porket alam mo na, ay malaki reward kapag magbibigay ako ng mas malaki. 'Di ba? Sabi nga na give until it hurts eh. And give until it no longer hurts. Dadating tayo sa ganon. Kasi the law of the universe, sabi dito, the law of the universe will be the one to reward you because even if you don't count your giving, God is counting. Ikaw ba ay, for example, in any kind of relationship, sabihin natin sa friendship, sa family, sa love relationship, kayo ba yung tipong, binigyan ka ng ganyan yung nagbibilangan. Ako naghugas ngayon, ikaw naman maghugas mamaya. Niregaluhan kita ng ganyan, ganyan. Ako nagbayad sa ganyan, ganyan. Nagbibilangan ba kayo? Kasi sabi nila, pag gano'n, it's not love. Yes, mga negosyante tayo dito. Pero, parang ang nangyari, yung relationship nyo, it's transactional kapag pag nagbibilangan kayo ng binibigay nyo sa isa't isa. 'Di ba? Ang law nga dito, huwag mo nang isipin yung ibibigay mo. Hayaan mo na si Lord kasi kahit hindi yan bilangin ng iba, yung mga binigay mo, kahit di nila nakikita yan, si Lord bilang yan. Siya na yung bahalang mag-reward sa'yo. 'Di ba? Kaya nga sabi sa greatest commandment, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
This is the first and greatest commandment. Hindi niya naman sinabi, love the Lord your God with some of your heart. Alam mo yun, with all, bigay mo na lahat. Itodo mo na. Kasi we can never outgive God. Yun yung tatandaan natin. 'Di ba? Ang tanong, 'di ba minsan isipin mo, kailangan ko rin magtira para sa sarili ko. Oo, kailangan talaga natin magtira para sa sarili natin. Siyempre, hindi mo naman disregard yung sarili mo. Pero yung pagbibigay, mas importante pa rin talaga yung bukal sa kalooban. Okay? Pero kay Lord, greatest commandment, love Him with all our heart, with all our mind and soul. Yan lang, mentors. Maraming salamat sa pakikinig. Back to you.